isang munting barong-barong na nakatayo sa gilid ng ilog sa Burgi. San Liborio, lumaki si Ayon Alvero. 9 na taong gulang pa lamang siya, ngunit litaw na ang kanyang pagmamahal sa basketball. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, hindi kailanman nawala ang kislap sa kanyang mga mata tuwing makakakita ng bola, kahit na ang bola'y luma, basag-basag at kupas na. Dahil ulila na siya sa ama, ang kanyang inang si Aling Presi ang solong bumubuhay sa kanila. Maaga pa lamang ay iniiwan na siya ng ina upang magtinda ng gulay sa palengke, nagbabaka sakaling kumita ng sapat upang maitawid ang araw. Ayon, bantayan mo muna ang bahay ha. Babalik ako bago gumabi, bilin ni Aling Presi isang umagang maalinsangan. Opo, inay, maglalaro lang ako sa likod. Masiglang tugon ng bata habang hawak-hawak ang kanyang kupas na bola. Pagkawala ng ina sa tanaw, agad niyang kinuha ang piraso ng kahoy na ginagamit niyang pang-stand para sa makeshift na basketball hoop. Sinabit niya ito sa isang lumang puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Wala siyang sapatos, kaya't hindi na bago sa kanya ang maglaro ng nakayapak. Ngunit hindi niya iyon alintana. Sa bawat talbog ng bola sa alikabok, sa bawat shoot niya sa maliit na basket na gawa sa lumang balde, nararamdaman niya ang kaligayahan na hindi kayang tapatan ng kahit anong laruan. Sa eskwelahan, palaging may kasiyahan sa mukha ni Ayon sa kabila ng kakapusan sa material na bagay. Siya lamang sa buong klase ang walang maayos na sapatos. Habang ang ibang kaklase niya ay nagpapasiklaban ng kanilang bagong rubber shoes, siya naman ay pumapasok gamit ang sira-sirang tsinelas na nakatali na lamang ng goma. Madalas siyang tuksuhin ng mga kaklase. Uy, Ayon! Baka naman magpatali na ang tsinelas mo sa PTA! Ha ha ha! Kantiyaw ni Jerome, isa sa mga mas kilalang bata sa kanilang klase. Sa kabila ng pang-aasar, nanatiling tahimik si Ayon. Hindi siya gumaganti ng salita. Sa halip, pinapalipas na lamang niya ang mga sandaling iyon at binubuhos ang atensyon sa pag-aaral. Kakaibang sigasig ang kanyang ipinapakita sa math, kung saan laging mataas ang kanyang marka, at sa physical education, lalo na tuwing may basketball drill. Ayon, bakit hindi mo subukang sumali sa school team? Tanong ni Guro Pio, ang kanilang PE teacher, nang mapansin ang likas na galing ng bata. Sir, gusto ko po sana, pero hindi ko po alam kung papayagan ako. Mahinang sagot ni Ayon. Bakit naman hindi? Ang mahalaga, magaling kang maglaro at masipag ka sa ensayo. Sambit ng guro, sabay tapik sa balikat ni Ayon. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Ayon ang panlalait ng ilan niyang kaklase. Para sa kanya, hindi sapat ang galing kung wala kang tamang kasuotan, lalo na ang sapatos. Sa bawat pag-uwi mula eskwela, habang nakaupo siya sa maalikabok na sahig ng kanilang barong-barong, tinititigan niya ang kanyang lumat kupas na tsinelas. Sa kabila ng lahat, pangarap pa rin niyang makapaglaro sa court, kasama ang iba pang batang may makikinang na sapatos at malulutong na uniforme. Kung kaya nilang maglaro, kaya ko rin. Kahit walang sapatos, basta may bola, laro lang. Bulong niya sa sarili. Sa tuwing matatapos ang kanyang mga takdang aralin, muling binabalikan ni Ayon ang kanyang maliit na court sa likod ng bahay. Hindi alintana ang init ng araw o lamig ng gabi, tuloy lang siya sa pagpapractice. Paulit-ulit niyang sinasanay ang kanyang mga galaw. Ang layup, ang 3-point shot, at ang kanyang paboritong spin move. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng bola at ang hiyaw ng kanyang mga pangarap ang naririnig. Para sa kanya, ang bawat pagtalbog ng bola ay hakbang papalapit sa kanyang pangarap, ang makapaglaro sa isang tunay na basketball court at mapatunayan sa lahat na hindi kailanman hadlang ang kahirapan sa tagumpay. Isang umaga, nagliwaliw si Ayon sa kanilang paaralan at napansin niya ang grupo ng mga batang nagkukumpulan sa bulletin board. Doon niya nakita ang malaking anunsyo. Magkakaroon ng inter-school basketball mini-league para sa elementary. Napakapit siya sa kanyang kupas na bag, habang ang puso niya ay halos sumabog sa tuwa. Hindi niya napigilan ang sarili. Agad siyang tumakbo patungong barangay court, dala ang lumang bola para mag-practice ng husto. Sa isip niya,
Ito na ang pagkakataong mapatunayan sa lahat na kahit walang sapatos, kaya niyang makipagsabayan. Kinabukasan, dumating ang araw ng tryouts. Suot ni Aeon ang kanyang karaniwang tsinelas na halos magkahiwalay na ang mga strap. Nang makita siya ng ibang bata, naghalakhakan ng ilan. Si Jerome Gatchalian, na palaging nakasuot ng bagong branded na sapatos, ay agad na nanguna sa pang-aasar. "Uy, mag-ingat ka, baka madulas ka at matalisod," sabay irap sa kanya. "Huwag mo na lang pansinin Aeon," bulong ni Kevin Yu, na bagamat anak din ng may kaya ay mas mahinahon. Pero sa likod ng kanyang boses ay halata ang pagdududa. Wala sa hitsura ni Aeon ang pagiging isang player na maipagmamalaki ng eskwelahan. Gayunpaman, hindi natinag si Aeon. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. "Hindi mo kailangang may bagong sapatos para maglaro. Ang mahalaga, marunong ka," sabi ni Aeon sa sarili bago siya pumasok sa court. Nang tawagin ang pangalan niya, huminga siya ng malalim at pumwesto. Napatingin ang lahat habang hawak niya ang bola. Nakayapak siya, ngunit sa kanyang bawat galaw, lumitaw ang kahusayan, mabilis na footwork, matalas na paningin, at eksaktong pasahan. Napansin ito ni Coach Vito, ang PE teacher na nasa gilid ng court. "Magaling kang bata, Aeon," bulong ni Coach Vito sa sarili habang pinapanood ang bata. Kitang-kita niya ang likas na galing sa bawat dribble, sa bawat pag-lay-up. "May potensyal ka," dagdag pa niya nang hindi namamalayan na napapangiti na pala siya. Nang matapos ang tryouts, tinawag ni Coach Vito si Aeon sa gilid. "Aeon, alam mo bang bihira akong makakita ng ganitong klase ng laro mula sa isang bata? Bukod sa natural ang galaw mo, maayos ang diskarte mo sa court." "Talaga po, Coach? Salamat po," sagot ni Aeon, halos mapaluha sa tuwa. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong papuri at mula pa mismo sa kanilang coach. "Kaya't gusto kitang irekomenda bilang isa sa mga main player ng team," dagdag ni Coach Vito. Tumango si Aeon, ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kaba rin siyang nararamdaman. Alam niyang hindi ganun kadali ang lahat. At totoo nga. Ilang araw lang ang lumipas, napag-usapan ng PTA at ng principal ang mga mapipiling player. Nang makarating sa kanila ang pangalan ni Aeon, agad nilang tinutulan. "Paano natin iprepresenta ang eskwelahan kung ganyan ang hitsura ng isa sa ating mga manlalaro?" tanong ng principal sa isang PTA meeting. "Hindi nga maayos ang uniforme niya. Ang tsinelas, parang ilang taon ng gamit. At ano naman ang sasabihin ng ibang paaralan?" Dagdag pa ng isang miyembro ng PTA. Kahit pa ipaglaban ni Coach Vito ang kanyang desisyon, tila wala siyang laban sa mga opinyon ng nakararami. Kahit na ang tanging gusto niya'y mabigyan ng pagkakataon si Aeon, hindi niya maipasok ang bata sa opisyal na roster. Umuwi si Aeon ng malungkot, tila nawala ang lahat ng kanyang pinangarap. "Bakit ba ganun, Coach?" tanong ni Aeon nang muli silang mag-usap. "Kahit anong galing ko, parang hindi sapat." "Hindi iyon totoo, Aeon," sagot ni Coach Vito. "Sapat ka at higit pa. Minsan, ang mga tao lang ang hindi makakita ng tunay na halaga. Pero huwag kang sumuko. Patuloy ka lang mag-ensayo. Ang laro mo, yun ang magpapakita sa kanila ng totoo." Tumango si Aeon, kahit mabigat ang loob. Sa kabila ng pagtanggi sa kanya, hindi niya kayang tumigil. Kung hindi siya tanggap ngayon, baka balang araw, hindi na nila magawang ipikit ang kanilang mga mata sa kanyang talento. Sa gabing iyon, humawak ulit siya sa kanyang lumang bola at naglaro sa ilalim ng buwan. Ang puso'y puno ng pangarap at pag-asa. Dumating ang araw ng opisyal na announcement ng mga magiging manlalaro para sa Inter-School Basketball Mini-League. Ang buong klase ay nagtipon-tipon sa ilalim ng main building ng paaralan. Habang binabasa ng principal ang listahan, tahimik na nakatayo si Aeon sa dulo ng pila. Hinintay niyang marinig ang kanyang pangalan, umaasa na baka sa huli ay makuha siya bilang isa sa mga player. Ngunit nang umabot na ang principal sa huling pangalan, biglang tumigil ito. Ang mga opisyal na magiging bahagi ng ating team ay nakapaskil na sa bulletin board. Pasensya na sa hindi napili,
Ngunit sigurado akong marami pa kayong pagkakataon sa hinaharap. Pagkasabi nito, may narinig na bulong-bulungan mula sa mga bata, kasunod ang mahihina at patawang hirit ni Jerome. Wala kasing sapatos, baka madulas sa court, malakas nitong sabi, na nagdulot ng tawanan mula sa iba pang mga bata. Pinilit ni Ayon na huwag magpakita ng emosyon. Tumitig lamang siya sa lupa at hindi na lumingon pa sa sinuman. Umuwi siya ng araw na iyon na mabigat ang pakiramdam. Sa kanyang murang edad, sanay na siyang magdusa ng tahimik. Hindi niya sinabi kay Aling Presi ang nangyari. Ang tanging nasabi niya nang tanungin ito ay, "Okay naman po ang araw ko, Nay." At pagkatapos ng hapunan, tahimik siyang lumabas ng bahay, dala ang kanyang lumang bola. Pinuntahan niya ang barangay court na halos hindi na ginagamit tuwing gabi. Doon, binuhos niya ang lungkot sa bawat dribble ng bola. "Bakit ganito?" tanong niya sa sarili habang nakatingin sa buwan. "Akala ko sapat na ang magaling ka. Akala ko kung pagsisikapan mo makukuha mo rin. Pero bakit parang lagi na lang nilang nakikita ang wala sa akin?" Bumagsak ang ilang luha sa kanyang pisngi, pero hindi siya huminto. Pinalitan niya ang sakit ng pagkilos. Tumatakbo siya paikot ng court, sinusubukan ang spin move na itinuro sa kanya ni Coach Vito, at pilit na ginagaya ang mga paborito niyang galaw na nakikita sa TV. Hindi nagtagal, dumating si Coach Vito, tahimik na pinapanood siya mula sa gilid. Nang makita niyang hindi humihinto si Ayon kahit gabi na, tinawag niya ito, "Ayon, halika sandali." Lumapit ang bata, pawisan at hingal, ngunit hindi bumitiw ang kanyang kamay sa bola. "Hindi mo kailangang mag-uniform para patunayan ang galing mo," sabi ni Coach Vito. "Ang mahalaga, ikaw mismo alam mo sa sarili mo kung ano ang kaya mong gawin. At nakita ko, Ayon. Nakita ko ang kaya mo." "Pero Coach," paungol na sagot ni Ayon, "paano ko mapapatunayan yon kung hindi nila ako binibigyan ng pagkakataon?" "Hindi sa kanila ka nagpapaliwanag, Ayon. Sa court mo yan ipapakita. Sa tuwing maglalaro ka, sa bawat pagkakataong makahawak ka ng bola, ipinapakita mo ang galing mo. Hindi man nila tanggapin ngayon, darating ang panahon na hindi na nila magagawang ipikit ang kanilang mga mata sa talento mo." Tumango si Ayon. Hindi pa rin niya maalis ang sakit sa dibdib, pero sa mga sinabi ni Coach, naramdaman niyang may naniniwala sa kanya. Gabi-gabi na mula noon, naging bahagi na ng kanyang buhay ang palihim na ensayo. Gumamit siya ng lumang flashlight na may kupas na baterya para maliwanagan ang maliit na court. Gumawa siya ng kahoy na poste para gawing basket. Nagtiyaga siya kahit madalas na may sugat sa paa dahil wala siyang maayos na sapatos. Kung minsan, mapapansin ni Aling Presi na tuwing umaga, matamlay si Ayon. Ngunit nang tanungin niya ito, simpleng sagot lang ang ibinibigay. "Okay lang po ako, Nay. Nag-aaral po akong mabuti." Hindi niya inakala na gabi-gabi palang naglalaro ito sa court. Pinagbubuti ang sarili kahit walang kasiguraduhan kung kailan siya muling magkakaroon ng pagkakataong sumali sa isang koponan. Ang mga gabing iyon ang nagbigay kay Ayon ng disiplina. Habang tahimik ang mundo, natutunan niyang mag-focus. Kahit hindi maganda ang kondisyon ng kanyang kagamitan, sinanay niya ang sarili sa sitwasyon na meron siya. Kahit walang sapatos, sinanay niya ang kanyang paang dumulas sa sahig. Kahit walang proper basket, inaral niya kung paano itama ang trajectory ng kanyang tira. Bawat gabi ay hakbang, bawat hakbang ay patungo sa pangarap. Sa mga gabing halos maghahating gabi na, hindi maiwasang mapansin ni Mang Tomas, ang janitor ng barangay gym, ang payat na batang lalaki na tila walang kapaguran sa paglalaro ng basketball. Mula sa kanyang pwestong malapit sa bodega, tanaw niya ang bata habang paulit-ulit itong gumagawa ng layup gamit ang isang sirang kahoy na poste bilang basket. Ang bola ay lumatagpi-tagpi na, ngunit sa bawat talbog nito sa lupa, para bang sumasabay ang tibok ng puso ng bata. Walang kapantay na sigasig, walang tigil na pangarap. Isang gabi, hindi na nakatiis si Mang Tomas. Lumapit siya sa court, bitbit ang walis at dustpan. "Batang Ayon, 11:00 na. Hindi ka ba pinapagalitan ng nanay mo?" Napatigil si Ayon sa gitna ng pagtakbo.
Ah, kayo po pala, Mang Tomas. Hindi po, kasi tulog na si nanay kapag ganitong oras. Sagot niya, pawisan ngunit puno ng ngiti. Palagi kitang nakikita rito. Hindi ka ba natatakot maglaro mag-isa sa dilim? Tanong ng matanda, na noon pa man ay naaaliw sa tiyaga ng bata. Nagsimulang maglakad si Mang Tomas palapit, bitbit ang kanyang panglinis. Ano bang meron sa larong ito at hindi ka mapakali? Gusto ko pong gumaling, Mang Tomas. Gusto ko pong maging magaling na player. Sagot ni Ayon, diretso at walang halong pag-aalinlangan. Ngumiti si Mang Tomas at napailing. Alam mo ba, dati rin akong assistant coach nung araw. Noong dekada 90, bago pa ako napunta rito sa barangay gym, tumutulong ako sa collegiate basketball team ng isang universidad. Hindi ako ang head coach, pero ako ang nag-aasikaso sa drills, sa fundamentals. Maraming mas batang katulad mo ang hinubog ko noon. Nagtaka si Ayon sa narinig. Talaga po? Bakit po kayo naging janitor dito? Haba ng istorya, iho, sabi ni Mang Tomas, habang naupo sa isang maalikabok na upuan, malapit sa gilid ng court. Pero ang importante, nakita ko sa iyo yung mga nakita ko noon sa mga batang may potensyal. Hindi pa perpekto, pero andyan yung hustle, yung instincts. Yan ang mahalaga. Tahimik na nakinig si Ayon. Sa kanyang murang isip, parang malaking karangalan na may isang dating coach na nagsasabi ng ganito tungkol sa kanya. Mula ngayon, dugtong ni Mang Tomas, tutulungan kita. Kung willing ka, tuturuan kita ng mga drills at fundamentals. Hindi mo kailangang sumali sa team ngayon para matuto. Ang mahalaga, handa kang magbago at mag-improve. Talaga po, Mang Tomas? Tanong ni Ayon, halos mapatalon sa tuwa. Oo, pero kailangan mo akong sundin. Hindi pwedeng puro laro lang. Kailangan disiplinado ka. Sagot ni Mang Tomas, sineryoso ang tono. Handa po akong mag-ensayo kahit anong oras, sagot ni Ayon ng buong tiwala. Mula noon, tuwing madaling araw bago magpasukan, nagkikita sina Ayon at Mang Tomas sa barangay court. Hindi ito formal na training. Wala silang magarang kagamitan o structured na programa. Sa halip, tinuturuan ni Mang Tomas si Ayon ng mga simpleng drills, proper stance, footwork, shooting form. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng bawat galaw. Ayon, ang galing sa basketball ay hindi lang nakikita sa pag-shoot. Tingnan mo ang paa mo, paano ka mag-slide sa depensa. Dapat mabilis ang reflex mo. Dapat alam mo kung kailan ka aatake at kailan ka mag-aantay. Paliwanag ng matanda habang nakatayo sa gitna ng court, pinapanood si Ayon na paikot-ikot sa bola. Nagsimulang gumanda ang galaw ni Ayon. Napansin niyang mas buo ang kanyang kilos, mas tama ang anggulo ng kanyang tira. Sa kabila ng lahat, may isa pa rin siyang problema, ang kanyang sapatos. Palaging nagdadahilan si Ayon na ayos lang kahit nakayapak, pero alam ni Mang Tomas na hindi iyon totoo. Isang umaga, habang naglilinis ng storage room, may nakita siyang lumang pares ng sapatos. Hindi ito brand new, may sira na sa gilid at natuklap na ang kulay. Pero sa tingin niya, maayos pa itong magamit. Kinabukasan, inabot niya ang sapatos kay Ayon. Subukan mo ito. Alam kong hindi ito bago, pero mas mabuti ito kaysa sa wala. Tinanggap ni Ayon ang sapatos na parang kayamanan. Salamat po, Mang Tomas. Susuklian ko po ito ng sipag. Mula noon, mas mabilis siyang nakakagalaw sa court. Bagamat hindi pa rin siya bahagi ng opisyal na team, unti-unti niyang nararamdaman na tumataas ang antas ng kanyang laro. Ang maliit na tulong ni Mang Tomas, ang mga drills, ang mga kwento, at ang munting sapatos, ay tila naging pundasyon ng panibagong pag-asa para kay Ayon. Isang hapon, habang abala si Coach Vito sa pagre-review ng lineup ng school team, ipinatawag siya ng principal. Halatang mainit ang ulo ng principal nang dumating si Coach sa opisina. Coach Vito, narinig ko na binibigyan mo pa rin ng personal training si Ayon Alvero. Panimula ng principal na nakaupo sa likod ng malaking desk. Hindi ba't maliwanag na sinabi ko na hindi siya maaaring maging bahagi ng team? Huwag niyo sanang masamain, principal. Pero ang bata ay may talento. Mahinang sagot ni Coach Vito. Hindi ko naman siya isinasama sa team. Tinuturuan ko lang siya para matulungan siyang maabot ang potensyal niya.
Pero hindi ito tungkol sa talento, coach, sagot ng principal habang tinataas ang kilay. May image tayong pinoprotektahan. Hindi pwedeng makita ng ibang paaralan na kasama natin ang isang batang ganun ang itsura. Ano na lang ang sasabihin nila? Nabigla si Coach Vito sa narinig. Alam niyang hindi magiging madali ang laban para kay Ayon, ngunit sa pagkakataong iyon, tila nasagasaan na ang prinsipyo niya bilang isang tagapagturo. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, hindi na siya nakipagtalo. Tumayo siya mula sa kinauupuan at marahang nagpaalam. Sa paglabas ng opisina, mabigat ang hakbang niya, hindi dahil sa takot sa principal, kundi dahil sa lungkot na hindi niya kayang ipaglaban si Ayon. Makalipas ang ilang araw, isang PTA meeting ang ipinatawag upang pag-usapan ang final lineup ng team para sa regional competition. Naging mainit ang talakayan, lalo na nang ipinanukala ng ilang miyembro ng PTA na gawing mas istrikto ang criteria sa pagpili ng mga manlalaro. Ayon sa kanila, tanging mga representable na bata ang dapat isali upang ipakitang mataas ang standard ng kanilang paaralan. Gusto ko lamang ipunto na hindi ito tungkol sa diskriminasyon, ani ng isa sa mga magulang, habang marahang itinutulak ang kanyang salamin. Ito ay tungkol sa reputasyon. Kung ang paaralan natin ay kilala bilang maayos at dekalidad, dapat ang mga manlalaro natin ay sumasalamin doon. Tumango ang karamihan. Si Coach Vito naman, bagamat masama ang loob, nanatiling tahimik. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng boses sa pulong na iyon. Habang patuloy ang talakayan, naisip niya si Ayon. Ang batang walang ibang hangarin kundi makalaro at matuto. Napaluha siya sa galit at lungkot. Paano nga ba mapapatunayan ng isang bata ang sarili kung sa simula pa lang ay tinanggalan na siya ng pagkakataon? Sa parehong araw, habang pinipilit ni Coach Vito na itago ang kanyang nararamdaman, naglakad siya papunta sa barangay gym. Nandoon si Ayon, nakaupo sa gilid ng court at maingat na nagwawalis ng alikabok. Nang mapansin ng bata si Coach, agad itong ngumiti at binalikan ang ginagawa. Gusto mo bang mag-ensayo, Coach? Tanong ni Ayon, walang bahid ng sama ng loob. Hindi makapagsalita si Coach Vito. Tumayo lang siya at tiningnan si Ayon. Sa murang edad, paano kaya natutunan ng batang ito na hindi magtanim ng galit? Imbes ay mas pinili pa nitong linisin ang court para sa iba pang manlalaro. Hindi na napigilan ni Coach ang kanyang emosyon. Naramdaman niyang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Agad niyang iniwas ang tingin at sinabing, "Huwag mo na akong alalahanin, Ayon. Sige lang, magpatuloy ka sa ginagawa mo." Habang nananatiling tahimik ang mundo ng court, may dumaan na isang babaeng may dalang kamera at notebook. Si Tessa Rodulfo, isang local news journalist, ay napadaan sa barangay gym habang naglalakad papuntang palengke. Nakita niya si Ayon na walang sawa sa pagpasa ng bola sa pader, habang maingat pa ring iniiwasan ang mga basag na bahagi ng lupa. Napangiti si Tessa, tila nakakita ng isang hindi pangkaraniwang eksena. "Excuse me, iho," sabi niya habang lumalapit kay Ayon. "Pwede ba kitang makunan ng video?" Natigilan si Ayon. "Po? Ano pong gagawin niyo?" "May sinusulat akong article tungkol sa mga batang mahilig maglaro ng basketball," paliwanag ni Tessa. "Nakita kita rito at naisip kong magandang kwento ang sayo." Hindi pa rin makapaniwala si Ayon, pero tumango siya. Habang kinukuhanan siya ng video, sinimulan siyang tanungin ni Tessa tungkol sa kanyang kwento. Sinabi niya ang totoo, kung paano siya nagsimula sa isang lumang bola, paano siya nag-e-ensayo tuwing gabi, at kung paano siya hindi natanggap sa team dahil sa simpleng dahilan na wala siyang maayos na sapatos. Hindi siya galit o may hinanakit. Sa halip, nakangiti pa rin siya habang ikinukwento ang kanyang pangarap. Kinabukasan, lumabas ang article ni Tessa sa isang sikat na local news website. Kasama nito ang video ni Ayon na nag-e-ensayo sa barangay gym. Agad itong nag-viral. Nakita ng mga tao ang kasipagan, determinasyon, at pagiging mababang loob ng bata. "Bakit ganito ang mundo?" tanong ng ilang netizens. Paano nakakapili ang isang paaralan base sa itsura, hindi sa talento? Sa loob lamang ng ilang araw,
Si Aeon ay nakilala sa social media bilang batang walang sapatos. Ang simpleng kwento niya ay naging inspirasyon ng marami, mula sa mga ordinaryong tao hanggang sa ilang sikat na personalidad. Hindi niya inakala na ang tahimik niyang mga gabi ng ensayo at simpleng kwento ng kanyang pangarap ay magiging dahilan ng pagbabago ng pananaw ng marami sa lipunan. Ang kwento ni Aeon ay parang sunog na biglang lumaganap sa internet. Mula sa isang simpleng video at article ni Tessa Rodulfo, dumagsa ang mga reaksyon mula sa mga netizens. Lahat sila'y naantig sa kwento ng isang batang walang sapatos, ngunit may pusong puno ng determinasyon. May mga nagkomento ng paghanga, may mga nagbahagi ng sariling kwento ng pagsusumikap, at marami ang naiyak sa kung paano pinagpatuloy ni Aeon ang laban kahit patila sarado ang pintuan ng oportunidad sa kanya. Bakit ganun? Tanong ng isang netizen sa comment section. Kung sino pa yung nangangailangan, siya pa yung tinatanggihan. Pero saludo ako sa batang ito. Ang tibay ng loob niya. Sa gitna ng mga reaksyong ito, may mga taong kusang nagpadala ng tulong. Isang umaga, nagulat ang mga guro sa paaralan nang may dumating na mga kahon. Isa-isang binuksan ang mga ito at tumambad ang mga pares ng sapatos. Iba't ibang brand, iba't ibang laki, karamihan ay maayos pa. May mga bola, practice gear, at maging jersey na may pangalan ni Aeon. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ng mga netizens na tulungan siya, nanatiling matigas ang desisyon ng school administration. Hindi natin maaring tanggapin ang mga ito, mariing sabi ng principal sa meeting ng mga guro. Hindi tayo tumatanggap ng donasyon mula sa hindi kilalang source. At higit sa lahat, hindi natin gustong ma-highlight ang isang bata na hindi pasok sa criteria ng ating sports program. Kahit nais ni Coach Vito na ipaglaban si Aeon, wala na siyang magawa. Tahimik niyang tinanggap ang pasya ng admin, ngunit sa loob-loob niya, naroon pa rin ang pagnanais na mabigyan si Aeon ng nararapat na pagkakataon. Samantala, dumating ang kwento ni Aeon sa isa pang pamilihan ng inspirasyon. Isang kilalang sports page ang nagbahagi ng video ni Aeon. Sa page na ito, karaniwan nang tinitingnan ng mga atleta ang mga kwento ng mga batang nangangarap. Isa sa mga masugid na follower ng page na iyon ay si Gabe Asuncion, ang PBA MVP na kilala hindi lang sa kanyang talento sa court, kundi pati na rin sa kanyang humble beginnings. Isang gabi, habang nagbabrowse si Gabe sa kanyang social media feed, napatigil siya sa video ni Aeon. Napanood niya kung paano walang kapaguran ang bata sa pag-eensayo, kung paano ito tumangging sumuko kahit pa ilang beses nang tinanggihan. Para kay Gabe, parang naalala niya ang sarili niya noon. Isa rin siyang batang kalye, walang sariling bola, walang sapatos. Ang kanyang naging coach lang ang nagturo sa kanya at nagbigay ng pagkakataon para maipakita ang kanyang talento. Grabe, parang ako nung bata pa, bulong ni Gabe sa sarili. Hindi niya mapigilang mapangiti ngunit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Alam niya kung gaano kahirap magsimula kapag lahat ng pinto ay tila sarado. Agad niyang kinontak ang admin ng page at humingi ng detalye tungkol kay Aeon. Kinabukasan, matapos makumpirma ang lugar at ang kwento, nagdesisyon si Gabe na personal na pumunta sa probinsya ni Aeon. Kinuha niya ang kanyang assistant upang mag-book ng flight at agad na inihanda ang kanyang schedule. Gusto kong makilala ang batang to, sabi niya. At gusto kong dalhin sa kanya ang sorpresa. Sa araw ng kanyang pag-alis, dumaan muna siya sa isang sports store. Pinili niya ang pinakabagong modelo ng sapatos na kasalukuyan niyang iniendorso. Pumili rin siya ng personalized na bola at practice gear na maaari niyang ibigay kay Aeon. Ngunit higit pa sa mga material na bagay, ang gusto niyang dalhin ay ang kwento ng sariling buhay niya. Isang patunay na ang determinasyon, kahit walang maayos na sapatos, ay kayang magtagumpay. Sabihan mo si Coach Vito na nandyan na ako pagdating ko. Bilin niya sa assistant bago siya sumakay ng eroplano. At kung maaari, siguraduhin mong walang ibang nakakaalam ng pagpunta ko. Gusto kong sorpresahin si Aeon. Isang hapon bago ang inter-school basketball tournament, isang itim na SUV ang pumarada sa harap ng barangay gym. Agad na nagtipon ang mga tao, bawat isa'y nagtatanong kung sino ang sakay ng magarang sasakyan. Ilang sandali pa,
Bumukas ang pinto ng SUV at bumaba ang isang pamilyar na figura, si Gabe Asuncion, ang kilalang PBA MVP. Mabilis na kumalat ang balita at sa loob ng ilang minuto, napuno ng mga tao ang paligid ng gym. Lahat ay nag-aabang, nangingiting bulong-bulungan at nagtataka kung anong layunin ng biglaang pagbisita ng tanyag na manlalaro. Pagkababa ni Gabe, sinalubong siya ng mga guro at barangay officials. Ngunit sa halip na makipagkamay agad sa mga ito, tumingin siya sa mga nagkakagulong tao at nagtanong ng malakas, "Nasaan si Ayon Alvero?" Halos tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Hindi nila inaasahan na maririnig ang pangalan ng batang iyon mula sa isang sikat na atleta. Sa gitna ng kaguluhan, isang payat na batang lalaki ang lumabas mula sa sulok ng court. Hawak ang luma niyang bola. Dahan-dahan siyang lumapit, halatang naguguluhan, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong pananabik. "Sir, ako po si Ayon," mahina niyang sabi ng makalapit kay Gabe. Ngumiti si Gabe at walang sabi-sabing niyakap si Ayon. "Ang tagal kitang hinanap," sambit niya, bago hinila ang isang paper bag mula sa kanyang sasakyan. Mula sa loob, inilabas niya ang isang pares ng sapatos. Ang sapatos na ginamit niya noong huling championship game ng PBA. "Ayon," sabi ni Gabe habang inaabot ang sapatos. "Alam mo ba kung bakit ko ito ibinibigay sa'yo?" Umiling si Ayon, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Tiningnan niya ang sapatos, nangingilid ang luha, pero hindi agad nakapagsalita. "Dahil noong bata pa ako, katulad mo rin ako," pagpapatuloy ni Gabe. "Wala akong sapatos, pero may bola akong hindi ko binitawan. At tulad mo, naniwala ako na balang araw, makakalaro rin ako. Kaya nung makita ko ang video mo, naalala ko kung paano ako nagsimula. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon." Naging emosyonal ang mga tao sa narinig. May mga napatigil, may mga napaluha, at may mga nagsimulang magpalakpakan. Ang mga guro, ang barangay officials, at kahit ang mga magulang sa paligid ay hindi makapagsalita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon ang prinsipal ng paaralan. Hindi maipinta ang mukha nito habang tinitingnan ang eksena. Halata ang kahihiyan, lalo na't nasa harap ng publiko ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na ang batang tinanggihan nila dahil sa kakulangan sa sapatos ay magiging dahilan ng pagbabalik ng isang kilalang atleta. "Principal," biglang sabi ni Gabe, nakangiti ngunit may diin sa boses. "Alam niyo po ba na napakagaling ng batang ito? Nakita ko kung paano siya maglaro at masasabi ko, may future siya sa larangan ng basketball." Hindi agad nakasagot ang principal. Bagkus, tumango na lang siya at pilit nang ngumiti. Oo naman," sagot niya, bagamat halatang napipilitan. Talagang magaling si Ayon. Sa harap ng lahat, diniretso ni Gabe ang kanyang mensahe. "Ayon, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kung sino paman. Hindi sa sapatos o uniforme na susukat ang galing. Ang mahalaga, ang puso mo, ang determinasyon mo. Yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay." Hindi mapigilan ni Ayon ang kanyang emosyon. Hinawakan niya ang sapatos na ibinigay ni Gabe at parang ayaw itong bitawan. "Salamat po, Sir Gabe. Pangako po, gagalingan ko pa." Tumango si Gabe at niyakap muli si Ayon. "Tiwala lang sa sarili, bata. Walang imposible kung magsusumikap ka." Matapos ang eksenang iyon, hindi na nakaporma pa ang mga tumutol kay Ayon noon. Dahil sa pressure mula sa community at media, napilitang bawiin ng admin ng paaralan ang kanilang desisyon. Kinagabihan, inannounce ng principal na bahagi na si Ayon ng opisyal na lineup ng team para sa tournament. Lalong umingay ang balita. Hindi lang ang barangay, kundi ang buong probinsya ay nalaman ang kwento ni Ayon. Ang dating tahimik na batang nag-e-ensayo sa ilalim ng buwan, nakayapak at walang magarang kagamitan, ay naging inspirasyon ng marami. At sa likod ng lahat ng ito, si Gabe Asuncion, ang dating batang kalye na ngayon ay isang MVP, ang naging instrumento upang mabigyan ng pagkakataon ang batang minsang tinanggihan ng mundo. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang barangay gym na dati tahimik ay puno ngayon ng sigawan, palakpakan, at hiyawan
mula sa mga magulang, estudyante, at tagahanga. Naging makulay ang paligid sa mga banderitas at poster ng mga koponan, at bawat sulok ng gym ay puno ng kuryenteng dala ng tensyon at excitement. Pero sa kabila ng ingay at gulo, isang batang lalaki ang tahimik na naghihintay sa gilid ng bench, si Ayon Alvero. Ayon, bulong ni Coach Vito habang nilalagay ang kamay sa balikat ng bata. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang best mo. Nandito lang kami para suportahan ka. Tumango si Ayon, ngunit ramdam pa rin niya ang kaba. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanyang bagong sapatos. Malinis pa ito, kumikintab sa bawat hakbang niya. Bagamat nagbibigay ito ng kumpiyansa, naalala niya ang dahilan kung bakit narito siya. Hindi dahil sa sapatos, kundi dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga taong naniniwala. Pagpasok ng unang quarter, nagsimula ang laro. Ang mga kakampi ni Ayon ay nagpasahan, nagdribble, at nag-shoot, pero makikita ang banayad na kaba sa kanilang mga galaw. Si Jerome Gatchalian, na palaging nangunguna sa kanilang team noon, ay tila hirap mag-focus. Lahat ay nakatutok kay Ayon. Lahat ay nag-aabang kung paano magpapakitang gilas ang batang dating hindi pinapansin. Sa unang pagkakataon na nahawakan ni Ayon ang bola, tahimik ang crowd. Ngunit nang magsimula siyang mag-dribble, unti-unting umingay ang gym. Precise ang bawat hakbang, mabilis ang bawat pasa, at ang kanyang first shot, isang simple ngunit malinis na jump shot, ay pumasok agad. Nagpalakpakan ang mga manonood. Sa bawat play na sinasalihan ni Ayon, mas lalong bumabalik ang kumpiyansa ng kanyang team. Ang takot na bumaluktot sa kanilang mga paa kanina ay napalitan ng lakas ng loob. "Galingan mo, Ayon!" Sigaw ng ilan sa crowd. Ang iba'y may dalang poster ng pangalan niya. Parang nasa panaginip si Ayon, pero hindi siya bumitiw sa focus. Sa kabilang banda, si Jerome Gatchalian, na sanay na sa spotlight, ay biglang tila nawawala sa sariling laro. Hindi maikakaila ang tensyon sa kanyang mukha, lalo na't si Ayon ang nagiging sentro ng atensyon. Isang pagkakataon, sinubukan niyang bantayan nang mahigpit si Ayon, ngunit mabilis ang galaw ng bata. Natagpuan na lang niya ang sarili na napatigil habang si Ayon ay nagpapasa ng swift assist na nauwi sa isang layup ng kanilang center. Pumasok ang second half ng laro at mas tumindi ang aksyon. Nakahabol ang kalaban at ang lamang ng kanilang team ay nagiging manipis. Ngunit sa tuwing nagkakaroon ng mahigpit na depensa, naroon si Ayon para mag-dribble out at maghanap ng tamang posisyon. Sa bawat pass, sa bawat crossover, mas lumalakas ang kumpiyansa ng team. Hindi nagtagal, ang kaba nila ay naging tiwala. Ngunit hindi mapigilan ni Jerome na mag-init ang ulo. Sa isang play kung saan hawak ni Ayon ang bola, sinubukan ni Jerome na agawin ito ng may diin. Sa sobrang gigil, natulak niya si Ayon at nahulog ang bata. Napatigil ang laro at umalingaw-ngaw ang tunog ng whistle ng referee. Agad na tinawag na flagrant foul si Jerome at dahil ito na ang pangalawa niyang ganitong pagkakamali, napilitan siyang umupo sa bench para sa natitirang bahagi ng laro. Puno ng galit at hiya si Jerome habang nakatingin sa kanyang kakampi na noon ay nagpapakamatsyag kay Ayon. "Okay ka lang, Ayon?" tanong ni Coach Vito habang inaayos ang tuhod ng bata. Tumango si Ayon, nagpakawala ng isang matipid na ngiti at sinabi, "Kaya ko po." At sa huling segundo ng laro, dumating ang pagkakataong magpatunay si Ayon. Nasa kanila ang bola at lamang ng 2 puntos ang kalaban. Kailangan nila ng 3-point shot para manalo. Tumigil ang mundo ng gym habang inaabot kay Ayon ang bola. Sa gitna ng sigawan ng crowd, narinig niya ang tinig ni Gabe Asuncion mula sa gilid. "Kayang-kaya mo yan, bata. Tiwala lang." Huminga ng malalim si Ayon. Hawak ang bola, inisip niya ang mga gabing mag-isa siyang nag-iensayo sa ilalim ng buwan. Inisip niya ang mga turo ni Mang Tomas, ang tiwala ni Coach Vito, at ang inspirasyon ni Gabe. Sa huling segundo, gumawa siya ng isang spin move, tumalon pabalik, at sa gitna ng ingay ng crowd, pinakawalan ang fadeaway jumper mula sa baseline. Parang bumagal ang lahat. Tumingin ang lahat sa bola habang umiikot ito sa ere.
Tumama ito sa rim, nag-bounce ng isang beses, at pagkatapos ay pumasok ng malinis. Sumabog ang gem sa palakpakan at sigawan. Tumalon sa tuwa ang mga kakampi ni Aeon habang niyakap siya. Umaling-awngaw ang pangalan ni Aeon mula sa crowd. Ang batang minsan nang tinanggihan, tinawanan, at pinagkaita ng pagkakataon ay ngayon ang naging bayani ng laro. Nanalo ang kanilang school sa buzzer beater shot ni Aeon. Matapos ang laro, inanunsyo ng organizers ang individual awards. Sa harap ng lahat, tinawag si Aeon bilang MVP ng tournament. Sa kanyang pag-akyat ng stage, nakita niya si Gabe sa gilid, nakangiti at nakapamewang, tila sinasabing, "Sabi ko na, kaya mo." Tumitig si Aeon sa hawak niyang trophy, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng gabing nag-iensayo mag-isa, ay nagbunga. Matapos ang matunog na panalo at pagkakapanalo ni Aeon bilang MVP, mabilis na kumalat ang balita sa mas malalayong lugar. Hindi lang ang barangay nila ang umani ng papuri, pati ang paaralan, na dati mapanghusga sa kakayahan ni Aeon, ay napilitang baguhin ang kanilang paninindigan. Ang principal, na unay tutol sa paglahok ni Aeon, ngayon ay pinuri na siya sa harap ng faculty meeting. "Nagkamali tayo ng akala," anya. "Hindi pala base sa itsura o estado ng buhay na susukat ang galing." Habang abala ang mga guro at mga opisyal ng barangay sa pagdiriwang, tahimik na nakaupo si Aeon sa isang sulok. Hawak niya ang kanyang medalya, ngunit sa kabila ng lahat, iniisip niya ang susunod na hakbang. Hindi na niya naisip ang pagkatalo o ang mga taong minsang tumawa sa kanya. Ang naiisip niya ngayon ay ang posibilidad na sa wakas, matupad ang matagal na niyang pangarap. Isang hapon, bigla siyang tinawag ni Gabe Asuncion para sa isang usapan. "Aeon," sabi ni Gabe habang nakaupo sila sa isang bench malapit sa gym. "May nakausap akong isang direktor ng private sports academy sa Maynila. Gusto ka nilang bigyan ng scholarship." "Scholarship po?" tanong ni Aeon, hindi makapaniwala. "Oo, gusto ka nilang isali sa kanilang youth development program. Sasagutin nila ang tuition mo, ang training mo, pati ang housing. Ang kailangan mo lang gawin ay maglaro at magpakita ng dedication tulad ng lagi mong ginagawa." Halos hindi makapagsalita si Aeon. "Sir Gabe, parang napakaganda pong oportunidad nito. Pero paano si nanay? Paano po yung bahay namin dito?" "Don't worry," sabi ni Gabe. "Kakausapin natin ang nanay mo. Hindi kita pababayaan. Ako na bahala sa Maynila. Gagawin ko ang lahat para maging maginhawa ang buhay mo roon." Kinagabihan, kinausap ni Gabe si Aling Presi. Sa una, nag-alangan ang ina ni Aeon. "Hindi ko kayang malayo sa anak ko," sabi niya. "Ako na lang ang natitira niyang magulang. Paano na kung magkasakit siya? Paano na kung may mangyari?" "Aling Presi," malumanay na sagot ni Gabe. "Naiintindihan ko po ang pangamba ninyo. Pero ito po ang pinakamagandang pagkakataon para kay Aeon. Magiging ligtas siya roon. Aalagaan ko siya. Magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan. At huwag po kayong mag-alala. Babalik siya sa inyo tuwing bakasyon." Napatingin si Aling Presi kay Aeon. "Anak, sigurado ka bang kaya mo? Malayo ang Maynila. Ibang mundo yon." "Opo, Nay. Gagawin ko po ang lahat para maging maganda ang buhay natin. Para hindi na kayo mahirapan." Matapos ang mahabang pag-uusap, pumayag si Aling Presi. "Sige," sabi niya, pilit na pinipigil ang luha. "Sundin mo ang pangarap mo, anak. Pero huwag kang makakalimot sa atin dito. Lagi kang mag-iingat." Nang makarating sa Maynila si Aeon, tumulong si Gabe upang maging maayos ang kanyang tirahan at maipakilala siya sa mga bagong coach. Sa unang mga linggo, nanibago si Aeon. Malaki ang lungsod, mabilis ang takbo ng buhay, at mas mahigpit ang kompetisyon. Ngunit dahil nasa tabi niya si Gabe, naging mas madali ang pag-a-adjust. Tinuruan siya ni Gabe hindi lang ng mga bagong technical na galaw sa court, kundi pati na rin ng tamang mindset bilang isang atleta. "Aeon," sabi ni Gabe isang gabi habang nagdodrill sila. "Huwag mong kalimutang saan ka nagmula. Ang mga nakaraan mo,
Ang lahat ng hirap mo, yan ang magiging pundasyon mo. Kaya kahit anong mangyari, tandaan mong kaya mo. Lumipas ang mga buwan at nagbunga ang sipag ni Aeon. Napansin siya ng mga National Scouts at nakasali siya sa mas maraming laro laban sa mga mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Pero hindi kailanman nawalan ng kumpiyansa si Gabe sa kanya. Lagi nitong sinasabing, hindi sa laki ng katawan o ganda ng kagamitan na susukat ang galing. Nasa puso at dedikasyon yan, Aeon. Minsang nasa gym si Gabe, may biglang dumating na hindi inaasahan ni Aeon, si Mang Tomas. Hawak nito ang isang lumang scrapbook. "Gabe," sabi ni Mang Tomas, "may gusto akong ibigay sa'yo para kay Aeon." Binuksan ni Gabe ang scrapbook at tumambad ang mga lumang larawan at simpleng notes na isinulat ni Mang Tomas. Dito nakalagay ang mga unang drills ni Aeon, mga simpleng tala sa bawat laro niya noon sa barangay, at ilang piraso ng papel na may motivational quotes na isinulat mismo ni Mang Tomas. Napangiti si Gabe. Ito pala ang naging pundasyon niya. "Gabe," sabi ni Mang Tomas, "alam kong malayo na ang narating ni Aeon. Pero sana, sa kabila ng lahat, huwag siyang makalimot sa mga unang hakbang niya. Dito siya nagsimula. At alam kong marami pa siyang mararating." Tila naging simbolo ang scrapbook na iyon ng lahat ng pinagdaanan ni Aeon. Dinala ito ni Gabe sa dorm ni Aeon at ipakita sa bata. Nang makita ni Aeon ang scrapbook, napaluha siya. "Mang Tomas, si Nanay, ikaw, si Sir Gabe, lahat po kayo tumulong sa akin. Hindi ko po makakalimutan kung saan ako nagsimula." Samantala, sa probinsya, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga tao sa paaralan ni Aeon. Ang mga dati niyang kaklase at guro na minsang tumawa sa kanya, ngayon ay nagpapasalamat sa kanyang ginawa para sa kanilang komunidad. Napagtanto nila na ang kanilang maling paghusga noon ay naging isang aral sa pagkilala sa tunay na talento at pagsusumikap. At sa bawat laro ni Aeon sa Maynila, bawat panalo, bawat tapik sa balikat ni Gabe, unti-unting lumilinaw sa kanya na ang mga taong naniwala sa kanya, ang mga simpleng tao mula sa barangay gym, ang kanyang ina, si Coach Vito, at si Mang Tomas, ang totoong dahilan kung bakit siya narating kung nasaan siya ngayon. Sa paglipat ni Aeon sa Maynila, tila nanibago siya sa dami ng tao, sa bilis ng takbo ng buhay, at sa laki ng pressure sa kanyang bagong kapaligiran. Mula sa simpleng barangay gym na kanyang kinalakihan, napunta siya sa isang world-class facility na puno ng mga advanced equipment, malalaking court, at mga batang mas matatangkad, mas malalakas, at mas may karanasan. Dito niya naranasan ang matinding culture shock. Isang umaga, habang nag-i-stretch sa gilid ng court, napansin niyang lahat ng mga kasamahan niya sa training camp ay abala sa kani-kanyang grupo. Wala ni isang lumapit sa kanya. Narinig niya ang ilang bulungan mula sa kabilang dulo ng bench. "Siya ba yon? Yung batang walang sapatos? Nag-viral sa social media?" Ani ng isa, halata ang may halong pang-iinsulto sa boses. "Siya nga," palibhasa pinansin ni Gabe, kaya akala niya naman sobrang galing na niya. Sagot ng isa pang lalaki. Ang boses ay kay Kaloy Villanueva, isa sa mga top recruits ng academy. Mataas ang kumpiyansa ni Kaloy at kilala siya bilang isa sa mga star player ng training program. Bagamat naririnig niya ang lahat, nanatiling tahimik si Aeon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang stretching, pilit na hindi pinapansin ang mga bulong. Ngunit kahit anong pilit niyang huwag magpaapekto, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng social pressure. Hindi lang pala sapat na mahusay ka sa court. Kailangan ding maging matibay ang loob mo laban sa mga taong nagdududa sa iyo. Dumating ang isang araw ng intense training camp. Ang drills ay sunod-sunod, halos walang pahinga. Sa kalagitnaan ng scrimmage, nagkaroon ng pagkakataon si Aeon na magpakitang gilas. Tumakbo siya sa wing, tumanggap ng pasa, at mabilis na pumasok para sa isang layup. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang paa matapos ang tira, nadulas siya at tumama ng madiin ang kanyang kaliwang tuhod sa sahig. Tumigil ang laro. Tumakbo agad ang coach at si Gabe para tingnan siya. "Aeon, kumusta ka? Masakit ba?" Tanong ni Gabe, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka.
Tumango si Aeon nakangiwi sa sakit. Masakit po, pero kaya ko po. Sinabi ng team doctor na kailangang i-rest ang tuhod ni Aeon at sumailalim sa therapy. Ibig sabihin, hindi muna siya makakapaglaro o makakapag-ensayo ng matagal. Para kay Aeon, ito ay isang napakalaking dagok. Ang pagiging parte ng training camp ay isa ng hamon, ngunit ang mawala sa court at mawalan ng oras para magpakitang gilas ay tila isang malaking setback. Naisip niya ang lahat ng taong naniwala sa kanya. Si Mang Tomas, si Aling Presi, si Coach Vito, at si Gabe. Paano kung mawalan sila ng tiwala sa kanya dahil sa injury na ito? Sa mga sumunod na linggo, kinailangan niyang umupo sa sidelines habang ang iba ay patuloy sa ensayo. Ang masakit pa, naririnig niya ang ilang pangungutya ni Kaloy. Akala ko ba idol ni Gabe yan? Isang beses lang nadulas, ayan, out na agad. Ngunit hindi na lamang niya pinansin ang mga iyon. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa panonood ng mga lumang video ng kanyang training sa barangay. Nakatago pa rin sa kanyang cellphone ang video na kuha ni Mang Tomas noong una siyang turuan ng drills. Sa tuwing pinapanood niya ito, naaalala niya ang mga simpleng payo ni Mang Tomas. Aeon, tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang manalo kaagad. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang bumangon pagkatapos ng pagkadapa. Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Aeon. Nagdesisyon siyang sundin ang bawat rekomendasyon ng therapist, kahit mahirap, kahit masakit. Araw-araw, binabalikan niya ang mga simpleng drills na tinuro ni Mang Tomas. Nagsimula siya sa mga basic na stretching hanggang unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang tuhod. Sa kabila ng bawat hakbang pabalik sa court, naroon si Gabe upang magbigay ng suporta. Aeon, sabi ni Gabe isang araw habang tinutulungan siyang mag-warm up, ang galing mo ay hindi nasusukat sa dami ng panalo mo. Nasusukat ito sa kung paano ka bumabangon sa bawat pagkatalo. Pumilit ng ngiti si Aeon. Kaya po natin ito, Sir Gabe. Hindi nagtagal, nagbalik si Aeon sa court. Bagamat hindi pa siya nasa peak condition, nagpakita siya ng dedikasyon at tiyaga. Pinakita niya na kahit na nahirapan siya, hindi siya sumuko. Unti-unting nagbago ang tingin sa kanya ng ilang kasamahan sa team. Nagsimula silang makita hindi lang ang galing ni Aeon, kundi pati ang tibay ng kanyang loob. Kahit si Kaloy, bagamat hindi agad nawala ang pagkainggit, ay naging tahimik na lamang sa mga susunod na araw. Alam niyang mahirap tapatan ang determinasyon ng isang taong hindi sumusuko. At sa muling pagbabalik ni Aeon sa ensayo, naroon pa rin ang mga paalala ng kanyang pinanggalingan. Ang mga gabing nag-eensayo siya sa ilalim ng buwan, ang mga turo ni Mang Tomas, ang pag-asa ni Aling Presi. Ang lahat ng ito ang naging dahilan kung bakit, kahit gaano kahirap, nahanap niya ang lakas ng loob na bumalik sa court. 3 taon ang lumipas, at si Aeon ay hindi na lamang kilala bilang batang walang sapatos. Ngayon, isa na siyang varsity player sa isang prestihiyosong university sa Manila. Sa bawat laban, dinadala niya hindi lang ang pangalan ng kanyang eskwelahan, kundi pati ang kanyang pinagmulan, ang barangay gym, ang mga gabing ginugol niya kasama si Mang Tomas, at ang mga leksyon mula kay Gabe. Sa court, litaw na litaw ang kanyang determinasyon. Sa bawat pagtakbo, sa bawat pasa, at sa bawat tira, nakikita ng mga tao ang hirap at dedikasyong inilaan niya upang marating ang kasalukuyang kinalalagyan. Aeon, bigyan mo kami ng magandang laro ulit. Sigaw ng isang tagahanga mula sa bleachers habang naglalaro ang kanilang team laban sa isa sa pinakamalalakas na kalaban. Umalingaw-ngaw ang hiyawan mula sa mga manonood tuwing hahawakan ni Aeon ang bola. Sa mga ganitong tagpo, hindi na lamang siya ang batang pinapanood ng kanyang ina at ni Mang Tomas. Ngayon, nakaupo na rin sa audience ang mga scouts mula sa Southeast Asia, maingat na binabantayan ang bawat galaw niya. Napansin mo ba yun? Tanong ng isang scout mula sa Indonesia sa kanyang katabi. Iba yung court vision niya, parang natural na leader ng team. Hindi lang yon, sagot ng isa pang scout mula sa Malaysia. May composure siya sa pressure, at hindi siya madamot sa bola. Alam niya kung paano i-maximize ang teammates niya. Rare na makakita ng ganun sa edad niya. Samantala,
nasa isang gilid si Gabe Asuncion, nakangiting pinapanood ang batang minsan niyang kinupkop. Sa bawat galaw ni Aeon, alam niyang ang kanyang protege ay handa nang dalhin ang laro niya sa mas mataas na antas. Hindi nagtagal, lumapit si Gabe kay Aeon matapos ang laro. "Aeon," sabi ni Gabe, "may natanggap akong imbitasyon mula sa Europe. May training camp na nilalahukan ng mga young talents mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gusto kitang isama." Nanlaki ang mata ni Aeon. "Europe? Talaga po, Sir Gabe?" "Oo," tumango si Gabe. "Hindi ito basta-bastang camp. Dito pumupunta ang mga batang pinapalawig ang skills para makapasok sa professional level. Kung gusto mo ng mas malaking oportunidad, ito na ang pagkakataon mo." Agad na sumang-ayon si Aeon. "Gagawin ko po ang lahat para mag-improve pa. Salamat po sa tiwala." Nang dumating sila sa Europe, bumungad kay Aeon ang isang napakalaking sports complex na tila walang katapusan ang mga pasilidad. Ang mga court ay mala-arena sa laki at ang mga kasamahan niya sa camp ay mula sa iba't ibang bansa. May mga galing sa Amerika, sa France, sa Germany. Halata sa kanilang mga galaw at tangkad na mataas na antas ang kompetisyon dito. Sa unang araw pa lang, nakilala ni Aeon si Coach Lino de la Croix, isang Spanish talent scout na kilala sa pagtuturo at paghanap ng mga rising stars sa European leagues. "Hello," bati ni Coach Lino sa kanilang orientation session. "I'm here to see what you've got. I've trained many players who went on to play professionally. Some of them started just like you, young, hungry, and full of potential." Habang nag-o-orient, hindi maiwasang ma-intimidate si Aeon. Pero naalala niya ang mga payo ni Gabe at Mang Tomas. Mag-focus, huwag magpadala sa kaba, at laging ilabas ang best effort. Sa unang scrimmage, ibinuhos ni Aeon ang lahat. Nagpakita siya ng bilis sa pag-dribble, matalinong pasa, at mga clean jump shots. Napansin ito ni Coach Lino. After the game, tinawag siya ng coach. "Aeon, is it?" "Yes, coach," sagot ni Aeon. "You've got something special. I see a natural understanding of the game in you. Your movements, your decisions, they're not just instinctive. They're smart. I like that." Hindi makapaniwala si Aeon. "Thank you, coach. I still have a lot to learn." "Well, that's why you're here," sagot ni Coach Lino. "But if you keep this up, I'll have something better for you." Sa mga sumunod na linggo, binigyan ni Coach Lino ng mas mahigpit na training si Aeon. Tinuruan siya ng advanced footwork techniques, shot mechanics, at proper game analysis. Sa bawat session, ramdam ni Aeon na unti-unting umaangat ang kanyang laro. At sa bawat hakbang, naroon si Gabe, laging sumusuporta, laging nagbibigay ng paalala. "Aeon," sabi ni Gabe isang gabi matapos ang training, "proud ako sa'yo. Pero tandaan mo, ang pinakamahalaga ay huwag kang makakalimot sa mga unang nagturo sa'yo. Yung passion mo nung unang hawak mo ng bola, dapat dalhin mo yon kahit saan ka makarating." Nang matapos ang camp, lumapit si Coach Lino kay Gabe. "This kid," sabi ni Coach Lino habang tinuturo si Aeon, "he's ready for the next step. I want to offer him a spot in Spain, in one of our junior programs. It's not just training, it's exposure to real professional games." Agad na in-approach ni Gabe si Aeon para ibalita ito. "Aeon, they want you in Spain. They want you to play as a junior import." Halos hindi makapaniwala si Aeon. "Talaga po, Sir Gabe? Ito na ba yung pagkakataon na sinasabi niyo noon?" "Oo, Aeon. Pinaghirapan mo ito. Ready ka na para sa mas malaking stage," sagot ni Gabe. Sa pagkakataong ito, ramdam ni Aeon na ang lahat ng kanyang pinaghirapan, mula sa barangay gym, hanggang sa mga unang sapatos na binigay ni Gabe, hanggang sa mga training sessions ni Mang Tomas, ay unti-unting nagbubunga. Ito na ang simula ng panibagong yugto ng kanyang pangarap. Bago tuluyang lumipad pa Europe, sinadya ni Aeon na bumalik muna sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang Barangay San Liborio. Bagamat maraming nagbago sa kanya, ang puso niya ay nanatiling nakatanaw sa mga unang hakbang niya patungo sa pangarap.
Alam niyang bago siya tumapak sa mas malaking entablado, kailangang magbigay-pugay siya sa mga taong nagtulak sa kanya pataas. Pagkarating pa lang niya sa barangay gym, napansin niyang nagtipon-tipon na ang mga dati niyang kaibigan, kapitbahay, at maging ang ilang guro mula sa kanyang elementarya. May mga camera crew na nag-aabang, handang idokumento ang pagbabalik ng batang minsang pinagtawanan, ngunit ngayoy pinapalakpakan. Hindi inaasahan ni Aeon ang ganito kalaking pagtanggap. Siya na nga yun! Sigaw ng isa sa mga bata habang tumatakbo palapit kay Aeon. Si Kuya Aeon! Ngumiti siya at kinawayan ang lahat. Sa loob-loob niya, parang kailan lang ay siya ang batang takot lumapit, tahimik na nag-e-ensayo sa gilid ng court. Ngayon, siya na ang tinitingala ng mga bata. Aeon! Ang laki ng pinagbago mo, sabi ni Aling Presi habang yumayakap sa kanya. May luha sa kanyang mga mata, ngunit kitang-kita ang saya sa muka. Parang kailan lang, hawak mo lang ang luma mong bola. Ngayon, ikaw na ang iniidolo ng lahat dito. Nay, sa inyo po ang lahat ng pasasalamat ko, sagot ni Aeon habang pinapahid ang luha ng ina. Kung hindi po dahil sa inyo, kay Mang Tomas, at kay Coach Vito, hindi ko po mararating to. Kayo po ang unang naniwala sa akin. Dinala nila si Aeon sa mismong gym kung saan siya nagsimulang mag-ensayo. Ang dating marupok na kahoy na basket na sinabit niya noon ay wala na. Pinalitan na ng maayos na hoop. Ang sirang sahig ay inayos na rin. Ngunit para kay Aeon, hindi mga material na bagay ang mahalaga. Sa halip, ito'y ang alaala ng bawat gabing ginugol niya dito. Ang bawat patak ng pawis. Ang bawat pagkakataon na nadapa at bumangon ulit. Nagtipon ang lahat sa harap ng court. Lumapit si Aeon sa isang batang nakayapak. Hawak-hawak ang lumang bola na parang salamin ng kanyang nakaraan. Tahimik na lumapit si Aeon. Hawak ang isang pares ng sapatos. Ang parehong sapatos na bigay sa kanya ni Gabe noon. Ito ang unang sapatos na ginamit ko sa court. Sabi niya, hawak ang sapatos habang tumitingin sa bata. Hindi man ito bago ngayon, ito ang nagdala sa akin kung nasaan ako. At ngayon, gusto kong ibigay ito sa'yo. Napatingin ang bata kay Aeon, parang hindi makapaniwala. Nanginginig pa nang tanggapin ang sapatos na parang isang gantimpala mula sa langit. Salamat po, Kuya Aeon, sagot ng bata, na halos mapaluha rin sa tuwa. Tumayo si Aeon sa gitna ng court, tinitingnan ang mga batang nakapalibot. Naalala niya kung paano siya nagsimula. Walang sapatos, walang proper na training, ngunit puno ng pangarap. Lahat tayo ay may kakayahang magtagumpay, sabi niya sa harap ng lahat. Hindi sa ganda ng kagamitan na susukat ang tagumpay, kundi sa tibay ng puso at determinasyon. Mula sa karanasang iyon, nagdesisyon si Aeon na simulan ang tinawag niyang Project Barefoot. Ipinaliwanag niya ito sa harap ng camera crew, sa mga guro, at sa buong barangay. Gusto kong tulungan ang mga batang tulad ko noon, yung walang sapat na gamit, pero puno ng pangarap. Ang layunin ng Project Barefoot ay magbigay ng libreng training, bola, at sapatos sa mga batang gustong maglaro at magtagumpay sa basketball. Ang mga guro, barangay officials, at maging ang mga reporter ay napangiti. Ang ilan ay nagpalakpakan, ang iba na may tumango sa pagsang-ayon. Alam nilang si Aeon, sa kabila ng tagumpay na tinatamasa na niya, ay nanatiling mapagpakumbaba at nakatuon sa pagtulong sa iba. Sa huli, nagpaalam si Aeon kay Aling Presi. Nay, lilipad na po ako papuntang Europe. Pangako po, babalik ako. At kapag bumalik ako, pro player na ako. Magiging masaya na po tayo. Pangako po, gagawin ko ang lahat para maging proud po kayo sa akin. Hindi na napigilan ni Aling Presi ang kanyang luha. Hinawakan niya ang kamay ni Aeon at bumulong. Anak, kahit anong marating mo, dito lang ako. Hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili mo. Pero ang pangarap mo, yan ang gagawin mo. Nandito lang ako, palaging nananalangin para sa'yo. At sa gabing iyon,
Bago siya tuluyang umalis, tinanaw ni Aeon ang buwan mula sa gym. Naalala niya ang mga gabing nag-iensayo siya sa ilalim ng mahinang liwanag. Walang ibang kasama kundi ang kanyang bola. Ngayon, hindi na siya mag-isa. May mga tao nang naniniwala, may mga batang tumitingala, at may pangarap na mas malaki pa sa mga unang naisip niya. Ito na ang simula ng mas malaking yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang 4 na taon mula nang umalis si Aeon patungong Europe. Sa mga taong iyon, dumaan siya sa mahihigpit na training camps, matitinding laro, at masusing pagtutok ng mga coach at scouts mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa simula, siya ang pinakabata, pinakabaguhan, at laging tinatanong kung kakayanin ba niya ang mas mataas na antas ng kompetisyon. Pero sa bawat hamon, muling naaalala ni Aeon ang kanyang mga unang hakbang, ang mga gabing ginugol niya sa barangay gym, ang mga turo ni Mang Tomas, at ang mga tagubilin ni Gabe. Alam niyang bawat hirap at pawis ay hakbang patungo sa mas malawak na entablado. Sa isang major European League, nagawa ni Aeon na makapasok sa starting lineup ng isang prestihiyosong koponan, at siya ang naging pinakaunang Pinoy na nakapaglalaro doon. Hindi lang siya kilala bilang isang sharpshooter. Nakilala rin siya sa pagiging isang mahusay na team player, isang natural na leader sa court, at isang inspirasyon sa marami. Tuwing may laban, laging puno ang stadium, hindi lang dahil sa husay ng laro niya, kundi dahil sa kwento ng kanyang buhay na inilahad sa media. Sa bawat laro, maririnig ang sigaw ng mga Pilipino mula sa audience. Dala ang mga bandila ng Pilipinas, tila ipinagmamalaki ang kanilang kababayan na nagtagumpay sa banyagang lupain. Aeon, galingan mo! Para sa bayan! Sigaw ng isang tagahanga mula sa stands. Tinitigan ni Aeon ang crowd, ngumiti at tumango. Alam niyang hindi lang siya naglalaro para sa sarili niya. Nasa puso niya ang bawat batang nangangarap, bawat ina na nagpupunyagi para sa kanilang mga anak, at bawat Pilipinong umaasang maipakita ang galing sa mundo. Naging mas malaki pa ang kanyang impluwensya nang gawing bahagi ng isang documentary ang kanyang buhay. Sinundan ng isang international film crew ang kwento ni Aeon mula sa kanyang simpleng barangay sa San Liborio hanggang sa mga higanteng court sa Europe. Inilahad doon kung paano siya nagsimula, ang pagiging batang walang sapatos, ang pagtanggap niya ng unang pares mula kay Gabe, ang mga gabing nag-e-ensayo mag-isa, at ang mga taong naniwala sa kanya kahit wala siyang maipakitang material na bagay. Nang maipalabas ang documentary na iyon, hindi lang ang mga Pilipino ang napahanga. Nakakuha rin ito ng atensyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Aeon's story is more than just basketball. It's a story of hope, resilience, and how small acts of kindness can change someone's life. Sabi ng director ng documentary sa isang interview. Habang dumarami ang nakakapanood ng kwento niya, dumami rin ang sumusuporta sa mga layunin ni Aeon. Bumuo siya ng sariling foundation na tinawag niyang Project Barefoot Foundation, isang programa na nagbibigay ng sports scholarship at libreng kagamitan sa mga batang tulad niya noon. Bawat donasyon na natatanggap ng kanyang foundation ay napupunta sa pagbibigay ng bola, sapatos, uniforme, at training para sa mga bata sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Maging ang dating barangay gym kung saan siya unang naglaro ay ginawang opisyal na training center ng foundation niya. At sa bawat bisita niya sa gym na iyon, palaging maraming bata ang naghihintay, excited na matuto mula sa dating batang minsang tumakbo sa court ng nakayapak. Kuya Aeon, paano ba mag-shoot na parang ikaw? Tanong ng isang batang lalaki habang iniabot ang bola sa kanya. Ngumiti si Aeon at lumuhod sa harap ng bata. Alam mo, hindi lang sa practice na susukat yan. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, tandaan mo, kaya mong gawin ang imposible kung hindi ka susuko. At sa bawat libreng oras na mayroon siya mula sa kanyang professional schedule, bumabalik siya sa Pilipinas bilang ambassador ng grassroots basketball. Nagsasagawa siya ng clinics, naglalaro kasama ng mga bata, at nagbibigay ng motivational talks sa mga lokal na community leaders. Hindi lang siya naging isang bituin sa court. Naging liwanag din siya sa marami, patunay na ang hirap ay kayang lagpasan
basta't may determinasyon at suporta mula sa mga taong naniniwala. Dahil sa kanyang mga kontribusyon, pinangalanan si Ayon bilang Global Sportsman of Hope sa isang prestihiyosong awarding ceremony. Nang tawagin ang pangalan niya, nagtayuan ang lahat ng nasa audience, kasamang nagpalakpakan ang mga kilalang atleta, coaches, at sports officials mula sa iba't ibang bansa. Lumakad si Ayon papunta sa stage, suot ang pinakamagandang ngiti, ngunit sa kanyang isip, iniisip niya ang mga unang hakbang niya papunta sa barangay gym, hawak ang lumang bola. Sa kanyang acceptance speech, tumingala siya, saglit na tumahimik, at saka nagsalita. Minsan, anya, sapat na ang sapatos para itaas ang dignidad ng isang pangarap. Tumayo ang lahat, pumalakpak, at sa sandaling iyon, alam ni Ayon na hindi lamang isang tropeyo ang hawak niya. Bitbit niya ang pag-asa ng marami at ang patunay na walang imposible sa taong patuloy na nangangarap.